Dalawang US Navy warship ang nakita sa Bajo de Masinloc. Tila binabantayan ang Philippine Coast Guard habang pinapalayas nito ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Ang BRP Diego Silang naman idineploy na din sa Scarborough Shoal para tumulong magpalayas. Tara, pag-usapan natin ang mga yan. Nakailang beses ngang niradyoan at pinagbantaan ang eroplano ng PCG. Magsasagawa kasi ito ng area patrol sa Bajo de Masinloc at susundan ang PCG ship na nagtataboy daw ng Chinese Coast Guard. Papunta pa nga lang, sinalubong na agad ng warning mula sa China. Dito nakipagpalitan ng radio challenge ang eroplano natin at pilit inihigit sa China na teritoryo ito ng Pilipinas. Kayo ang lumayas dito. Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to operate within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Hindi lang sa ere may girian. Ang BRP Cape San Agustin dinikitan ang isang Chinese Coast Guard na nagmamatikas. Makikita sa video na tila kusang lumalayo ang barko ng China. Bibihira yan, di ba? Ang China ang lumalayo pag tayo ang dumidikit. Philippine Coast Guard vessel BRP Cape San Agustin, MRRB 4408. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippines Exclusive Economic Zone. Habang papalapit ang PCG aircraft, tatlong barkong pandigmana ng China PLA Navy ang nakita at tatlo rin ang Chinese Coast Guard vessel. Dito sunod-sunod na nga ang pagbabantang ginagawa ng China sa atin. Pero hindi naman natakot dyan ang eroplano ng PCG. Dahil siguro ito sa presensya ng dalawang US Navy warship sa Bajo de Masinloc, ang Arleigh Burke-class destroyer at littoral combat warship. Ito rin siguro ang dahilan bakit hindi lumalaban ng China sa Philippine Coast Guard. Dati-rati kasi diba pag siniga natin yung China, bubombahin tayo ng water cannon niya. Takot nga ang China ng lumaban dahil isa ang destroyer ng US Navy sa pinakamalakas na barko pagdating sa missile launcher. Malaki nga ang natutulong ng US Navy pag nandyan sila. Isang radio challenge lang sa China ng Pilipinas, kusa silang lalayas. Naninibago kami kasi ang China Coast Guard ngayon, hindi na rin sila nagre-respond sa radio challenge natin. Every time we push them farther away sa Zambales. What is the main reason why the Chinese Coast Guard is not responding anymore? And they have also dropped yung claim nila na indisputable sovereignty. They didn't mention itong phrase na indisputable sovereignty. Pero kahit tila nagbagong ugali ng China, dapat pa din daw ipagpatuloy ang regular na pagtataboy sa kanila. Hindi dapat ninormalize ang ganyang illegal na gawain ng China. Dapat protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Trying to normalize their illegal patrol operations. And what we in the Coast Guard has been doing consistently is to challenge that illegal presence there. To continuously monitor the illegal activities of the People's Republic of China with or without the significant changes ng behavior ng China. Mahalagang gawin natin ito dahil obligasyon natin ito para sa mga Pilipino. Maganda talaga ang nidudulot ng presensya ng mga US Navy warship. Walang water cannon, walang panggaang balita. Kayo, anong sasabi nyo dito? I-komento sa baba yung sa lobin.